Okay. Magandang umaga, mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na yung manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Narito po kami, Ama, para mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe nito, na sila ay makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na aming Panginoong tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral, mga kapatid, kaibigan, sa Juan Kapitulo 11 versikulo 21 hanggang 27. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 21. Sinabi ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung narito ka, hindi sana namatay ang kapatid ko. Yan ang sabi dito sa versikulo 21. Pag narito ang Panginoon, hindi sana namatay ang kanyang kapatid. Yan. Yan ang sinasabi dito. 22. Ito ang sinasabi. Subalit kahit ngayon ay nalalaman ko na anumang hingin mo sa Diyos ay ibibigay sa iyo ng Diyos. Sabi dito. Naniniwala si Marta na kahit anong hihilingin ng ating Panginoong Hesukristo ay ibibigay ng Ama. Yan ang ibig sabihin dito. Nga siya ay naniniwala sa ating Panginoong Hesukristo. Kahit ano daw ang hingin ng ating Panginoong Hesukristo, ibibigay. Ayan ang ibig sabihin dito. Ibibigay ng Ama kay Kristo. So, 23. Ito ang sinasabi dito. Sa 23. Sinabi sa kanya ni Jesus, muling mabubuhay ang iyong kapatid. Sinabi ng ating Panginoon, muling mabubuhay ang kanyang kapatid na namatay. Ang Panginoon may sabi, kaya bumuhay ng ating Panginoon ng patay. Dahil siya ay Diyos nga makapangyarihan. Siya ay Diyos nga nagkatawang tao at siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Yan. Kahit patay na ang tao, kaya buhayin ng ating Panginoon Hesukristo. Yan ang ibig sabihin dito. Sa versikulo 23. 24. Ito ang sinasabi dito. Sinabi ni Marta sa kanya, alam kong siya ay muling mabubuhay sa muling pagkabuhay sa huling araw. Naniniwala si Marta nga bubuhayin ang patay sa huling araw. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 24. Dahil ang patay, pag ikaw ay nananalig kay Kristo, tumanggap ka kay Kristo, bubuhayin ka ng Diyos muli. Bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Kahit patay ka na, bubuhayin ka ng Diyos. Basta ikaw ay nananalig, ikaw ay tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas, bubuhayin muli ng Diyos yan. Yan ang ibig sabihin dito.
25. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 25. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay. At ang buhay ang ulitin ko pagbasa. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay. At ang buhay ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay ay mabubuhay. Yan ang sinasabi sa 25. Kahit mamatay, basta sumampalataya ka kay Kristo, bubuhayin ka muli. Dahil si Kristo ang muling pagkabuhay. Dahil si Kristo ay namatay at muling nabuhay. Ganon din tayo. Basta tayo ay nananalig at tumanggap kay Kristo, tiyak bubuhay ng Diyos yan. Yan ang ibig sabihin nito. Nga ang mga patay nga nananalig at tumanggap kay Kristo ay muling mabubuhay. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 25. Dahil si Kristo ang muling pagkabuhay. Siya ay Diyos. Kaya bumuhay ng patay. Ayan ang ibig sabihin dito sa versikulo 25. 26. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 26. At ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Yan ang sabi ng ating Panginoon. Ang sumasampalataya ay hindi na mamatay. Yan ang sinasabi nga, nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Basta ikaw ay nananalig at tumanggap kay Kristo, buhay ka pa, nakatawid ka na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Ayan ang ibig sabihin yan. Basta sumampalataya ka, manalig ka kay Kristo, tumanggap ka kay Kristo, buhay ka pa, katawid ka na sa kamatayan. Yan ang sinasabi, buhay, hindi na mamatay kahit kailan. Ayan. Yan ang sabi, paniwalaan mo ba ito? Maniwala tayo sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay at ito ay katotohanan. Si Kristo ang ating Panginoon nga tagapagligtas. Kaya bumuhay ng patay. Basta tayo ay sumampalataya, manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo. Kahit patay ka na, muli kang bubuhay ng Diyos. Yan ang ibig sabihin dito. Last verse, 27. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 27. Sinabi niya sa kanya, opo, Panginoon, sumampalataya ako na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos, ang siyang darating sa sanlibutan. Ibig sabihin, babalik ang ating Panginoon. Darating, sinabi darating, babalik ang Panginoon dito para tayo ay isama niya doon sa kanyang kaharian. Yan ang ibig sabihin dito, darating ang Panginoon para isama ang kanyang mga anak, mga nananalig sa kanya, mga tumanggap sa kanya, isasama niya doon sa kanyang kaharian. Yan. Yan ang sinasabi. Paniwalaan mo ba ito? Paniwalaan natin ito dahil ang salita ng Diyos ay buhay at ito ay katotohanan. Yan. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Buhay pa tayo. Hindi kapag patay na. Ang kaligtasan
Ngayon, buhay pa tayo. Kaya paniwalaan natin ito. Mga kapatid, kaibigan, tiyakin natin ang ating kaligtasan. Baka bawian tayo ng ating hiram na buhay. Hindi tayo nakakatiyak sa ating kaligtasan. Wala ng pag-asa. Basta hindi ka ligtas, ngayong buhay ka pa. Ang hintayin mo ay hatol na lang ng Diyos. Wala ka nang magagawa. Kaya, ang sabi ng Diyos, ngayon ang araw ng kaligtasan. Pag sinabi ng Diyos na ngayon, buhay pa tayo niyan, hindi pa tayo patay. Sinabi ng Diyos yan, ngayon ang araw ng kaligtasan. Pangalawang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Kaya tiyakin natin ang ating kaligtasan, ngayong buhay pa tayo. Baka, bawian tayo natin hiram na buhay, hindi tayo nakakatiyak. Yan ang pinakadelikado. Pag hindi ka nakakatiyak sa iyong kaligtasan. Dahil, ang hihintayin mo, hatol na lang ng Diyos. Hindi ka na pwedeng tumanggap, pagpatay ka na. Hindi ka na pwede suluiningan, pagpatay na. Dahil ang kaligtasan, ngayon, buhay pa tayo. Ay mga kapatid, kaibigan, kung sino man sa ngayong umagang ito ang hindi nakakatiyak sa kaligtasan, tiyakin ang kaligtasan. Dahil ang kaligtasan ay mahalaga. Ito ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Itong nakakatiyak ka sa iyong kaligtasan. Paano ba pagtiyak sa kaligtasan? Lumapit tayo kay Kristo. Humingi tayo ng tawad sa lahat ng ating nagawang mga pagkakasala. Aminin natin na tayo ay nagkakasala. Pagkatapos natin nahingian ng tawad ang ating mga kasalanan, manalig kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Diyan tayo nakakatiyak sa ating kaligtasan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yan. Pagkatapos mong tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo, magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Dahil ang bautismo ay mahalaga. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo sa tubig, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ayan ang kahalagahan ng bautismo. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Ikaw ay nagiging bagong nilalang na. Wala na ang dating pagkatao. Ikaw ay ipinanganak muli sa Espiritu. Ikaw ay nagiging born again. Yan ang tinatawag na born again. Ipinanganak ka muli sa Espiritu. Kaya pag mamumuhay ka sa laman, mamamatay ka. Dahil ang laman ay mahilig gumawa ng kasalanan. Ano ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Kaya nga si Kristo namatay sa cross dahil sa kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Siya ang nagbayad ng ating kasalanan. Lahat ng tao, binayaran ng ating Panginoon ang mga kasalanan. Ano ang binayad ng kasalanan? Buhay ng ating Panginoon. Ano ang ihinugas ng ating kasalanan? Dugo ng ating Panginoon. Kaya ang kaligtasan hindi to kaya bilhin kahit sinong mayaman sa buong mundo. Dito kaya bilhin dahil buhay ng ating Panginoon ang ibinayad. Dugo ng ating Panginoon ang ihinugas. Ayan mga kapatid kaibigan. Ayan ang kahalagahan ng bautismo. Pagkatapos mong nabautismuhan, anong gagawin mo? Sundin ang utos ng Diyos. Huwag lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag itakwil ang utos ng Diyos. Huwag burahin ang utos ng Diyos. Kaya ang sabi ng ating Panginoon,
sa Juan 14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ayan. Ano pang sinabi? Sa unang Juan Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Yan ang sinasabi sa versikulo 3. Versikulo 4, ang nagsasabi nga nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Dahil nasa utos ng Panginoon ang palatandaan ng Diyos. Ano ang palatandaan ng Diyos? Nga nakakilala tayo sa Diyos. Ang Sabat. Sabi ng Diyos, kilalanin niyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Naglagay ang Diyos ng palatandaan. Ang Sabat. Dahil itong nilikha ito ng Diyos, itong mundo na ito, langit, lupa, dagat, lahat nga nandito, pati tayo nilikha ng Diyos sa loob ng 6 na araw. 6 na araw ito nilikha itong mundo na ito. Anong araw yun? Nga sinabing 6 na araw nga nilikha